Magandang araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na makakatulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mangingisda at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan niyo kami sa Agri Dapat! Ako po si Mon Chaclaranio. Good day po sa inyo lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan, ang Agricultural Training Institute o itong ADI na nasa ilalim po ng pangasiwa ng Department of Agriculture. Mga kaibigan, mapalad po tayo ngayon kasama natin ang Executive Director po ng ATI, si Executive Director Remelin Recotor. Good morning, ma'am. Good day po. Hello, Monchet. Magandang umaga at salamat sa imbitasyon na maging kabahagi ng Agri Dapat. Yes, ma'am. Dito sa Agri Dapat, mga kaibigan, pag-uusapan natin, isa doon ay ang tungkol sa teknolohiya training. Ang ATI po, ma'am, ano po bang role ng ATI para sa industriya ng agrikultura? Ang Agricultural Training Institute ay isa sa mga bureaus ng Kagawaran sa Saka at may mandato ito sa capacity development ng ating mga agricultural workers and of course ang ating mga magsasaka at iba pang mga stakeholders sa agriculture sector. Aside from capacity development, nandun din ang pagiging knowledge bank and catalyst for Philippine agriculture and fisheries extension. So ma'am, hindi lang farmers kundi fisher folks ang ating sakop dito sa ATI. Ma'am, ano yung mga ino-offer na kurso o mga seminar ng ATI? Ang ino-offer po ng ating kagawaran o yung ating ahensya ay mga training programs, the value chain ng different commodities like rice, high-value crops, livestock and poultry, organic agriculture, halal, and other social technologies. So paano sila nakaka-join dito at paano nyo inilalapit itong programa na to sa ating mga magsasaka mga isda? Yung ating institute ay merong 15 regional training centers. Ito ay nandun sa lahat ng sulok ng ating bansa. At meron din tayong isang international training center for pig husbandry. Meron din tayong network ng mga learning sites for agriculture. At least mga less than 2,000 sila. And then meron din tayong mga farmers information and technology services centers and kiosks na itong mga network ni ATI ay pwedeng magbigay ng mga information and technology sa ating mga stakeholders. Ito ma'am, yung traditional tsaka modern. Yes, meron tayong face-to-face, meron ding webinars, at meron din tayong electronic extension, particularly those sa mga interested na at their own pace ay pwede silang matuto ng mga teknolohiya. At ito ay makikita natin sa e-extension.gov.ph. Ma'am, paano yun? So nakapag-training sila, naka-attend sila ng seminar. Paano natin nalalaman na na-i-apply nila sa kanilang pagsasako pangingisda? Yung mga natutunan nila? Yes. Aside from yung pre-test, post-test during the training, para malaman yung knowledge gain nila, meron monitoring kung na-apply nila, and we're just happy na yung mga technologies na naibahagi sa kanila ay na-adapt sa kanilang pagsasaka. So, meron tayong monitoring. So, ma'am, nakikita nyo kung merong mga flaws sila o at least may kulang na kailangan i-update yung sa kanilang mga ginagawa? Meron. Ito din ay pwede nating i-connect sila sa ating mga kasamahan din sa kagawaran tulad ng regional field offices at ibang ahensya ng ating DA and of course yung ating local government units. Ito bang training nyo, seminar, ito po ba'y libre na ino-offer ng ATI? Yes po, libre po ito. Of course, yung ating mga
extension workers ng LGU ay targeted participants sila. At then yung ating mga farmers din, kung tungkol sa pagsasaka sa cacao, sa coffee, ay siyempre yung mga interested sa cacao and coffee. Libre po ito na binibigyan ng ATI. So, ito kailangan yung farmer na gustong mag-attend o mangingisda, kailangan meron na silang kahit paano knowledge o kaalaman na. Yes. And of course, yung importante din is registered sila sa registry system for basic sector in agriculture. Ito yung RSBSA. RSBSA. Pero meron din tayong mga other than farmers would like to go into agriculture after the retirement. Pwede rin mabigyan. Meron din tayong mga kahit mga senior citizen na ma'am, mga retired. Yes, so ang ating mga person with disability, yung ating mga retired military personnel. We have this MOA namin with PVAU, Philippine Veterans Authority, para naman yung about to retire na mga military personnel at yung nag-retire na ay pwedeng makibahagi kasi doon sa kanilang survey sa kanilang mga retirees ay more than 50% are interested in agriculture. Kumbaga parang ito yung magiging Fallback nila. Oo, pagka tapos na sila, sawa na sila magtrabaho sa opisina, so farm naman. Paano yung budget pala nito, ma'am? I mean, kasi di ba pagka magsasaka, may sasabihin sa'yo, paano kulang yung budget ko? Lumilitaw yan pag sa mga training, nasabihin na, wala mo yung pondo kong gagamitin. So, paano nakakatulong doon ng ATI? Bali, ang information ng ATI hindi lang technology, kundi other kung saan sila pwedeng makakuha serbisyo at mahalagang inputs doon sa kanila. So, sinasabi namin na during the training, kabahagi si Regional Field Office sa pagbibigay ng mga libreng binhi, abono, at iba pang mga agricultural inputs like animal stocks. And of course, other than RFO, meron tayong field rice, field mech for the farm mechanization, and other interventions that DA will provide. Ma'am, recently, I think last year yon si Secretary Kiko Chu Laurel Jr. nagkaroon siya ng send-off ceremony dyan sa ATI mismo, dito sa inyong office. At may mga young farmers na mga scholar na sila ay patungo ng Japan. Kumusta na sila ngayon, ma'am? At paano sila naka-join dun sa program na yan? Yung ating international training internship program for young farmers ay may dalawa tayong countries na pinapadala sa kanila, sa Taiwan at sa Japan. At meron din tayong, bago lang tayo nag-sign ng MOU with AgroStudies, ito naman ay sa Israel. And then recently, nagkaroon din tayo ng proposal na inapprove ng TechCom. Ito naman na internship program for smart agriculture sa South Korea. Pero yung ongoing ngayon na programa ay yung sa Taiwan at saka sa Japan. Yung natin na ni Secretary was a send-off ceremony sa mga kabataan natin na pupunta ng Japan. Pinipili natin yung mga kabataan interesado. Of course, meron tayong information dissemination sa ating regional training centers at doon din mismo sa kanila yung pagkuha, pag-recruit, and then evaluate din yung kapasidad ng ating mga farmers, particularly doon sa pagtatrabaho sa farm. So, isang criteria yon. And then mag-undergo sila ng pre-departure orientation course. Meron din silang language classes, Nihongo at of course Chinese. Bago sila ipadala, then exposure din sa mga farms na medyo may modern technologies na. Sana ma'am yung mga napag-graduate natin, ma-feature din natin sila dito sa Agri Dapat para ma-share natin ano yung gaano kalaking tulong sa kanila at sa kanilang pamilya. At syempre dapat i-disseminate nila yung information na natutunan nila dun sa kanilang community. Actually, yung isa sanang i-feature natin, si Robert Gesta from Albay, nilibre siya ng kaniyang host farmer nung sa Japan siya. At ito si Robert ay nakakatulong sa mga young farmers din sa community niya. Parang siya din ang nagiging big brother sa mga young farmers nila doon. Okay. Ma'am,
Wala na po tayong oras. Ano pong mensahe? Saan po maaring makipag-coordination para sa mga interesado? May mga gusto silang i-recommend na mag-attend ng training o seminar po ng ATI? So sa ating mga stakeholders sa agriculture, tingnan niyo lang yung website, Facebook, the ATI, at lahat ng mga regional training centers natin at ITCPH ay meron ding information as to the training programs that we are offering. So kung medyo malapit kayo sa aming mga regional training centers, pwede din kayong pumunta doon at magtanong sa kanilang mga staff. Okay, maraming salamat po, ATI Director Remelin Ricoter. Ito po si Monchat Laranyo para sa Masaganang Bagong Pilipinas, Agri Dapat. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Dapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka, pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayong magtatanim ng kaalaman at aani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sec Kiko Chu Laurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang mga inisyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.